Okay, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Before we start our conversation, my dear friends, ladies and gentlemen, let us just honor our subscribers. They are now 5,977 subscribers around the world. And all of our subscribers are located around the world. And each continent that we have a subscriber or subscribers out there on that particular area. Thank you very much and God bless you all. Alright, so ngayon po ang pag-usapan natin guys ay in relation pa rin sa pag-attend ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Okay, so Pangulong Bongbong Marcos uh, sa Coldplay concert. No? So ang tanong natin ngayon, so that you can be able to engage and write all of your comments and suggestions, just suggestions. And then of course your thoughts, political insights with regards to this event. Tama ba na sumakay ng chopper ang Pangulo? Kasama pa ang kanyang unang pamilya sa concert ng Coldplay sa Philippine Arena. Okay, pakisagot lang po yan. No? So, ano na po, no? Sumagot na po ang Philippine Presidential Security Group, PSG. Alam naman po natin, ito po ang isang unit ng Armed Forces, Philippine National Police, and other offices for that matter, to secure the President of the Republic of the Philippines. Not only that, but also of the first family. Okay? Uh, may ibang unit na rin po kasi yung nagsisecure doon sa Vice President naman. Ganon. Ganon po yung sistema na nila, no? Okay? So kung ano po gusto ng PSG na talagang for security ni Pangulong Bongbong Marcos, ayun po susundin, no? Kasi yan nga po task nila. Kahit mamatay po sila diyan to secure the President of the Republic of the Philippines. Actually, no, yung ano na yon, yung concert na yon ay security risk talaga. Imagine 40,000 people, no? 40,000 people, o sana naman, yung mga fans ng Coldplay dyan, at saka umattend ng concert ng Coldplay, please subscribe to our channel. Okay, so security risk po yan, no? 40,000 people ang umattend po dyan, no? Hindi po natin alam kung saan po nanggagaling yung mga yan, no? Pwedeng, ano na po yan, pwede pong mag-penetrate dyan yung isang, isang ang tawag dito, isang parang terorista, no? Pasabugin lahat siya, no? So, posible din po yun, no? Kung yung pag-iisip po ng isang terorista ay ganun. Lalong-lalo na po nandiyan ang Pangulo ng Pilipinas. Okay? So, security risk po yan. Now, ang pag-travel po from Malacanang to ano tawag dito, to Bulacan ay security risk din po yan at saka magastos po yan pag land po ang travel ng Pangulo ng Pilipinas kasi kailangan ng checkpoint, kailangan ng talaga pabilisin, VIP lane. Nakita ko po talaga yan nung ano, hindi po sinasabi kung saan dadaan, no? Makikita mo na lang talagang may traffic, talagang pinapa-stop. Nung pumunta po si Pangulong Bongbong Marcos sa Bulacan, nung bumaha ang Bulacan, talaga pong ano talaga, no? Ang dami pong sasakyan, sobra-sobra. Tapos may mga ano pa po yan, mga secondary enforcers, talagang pinapa-stop po nila. Tapos yung mga footbridges na yan, ay talaga wala pong pinapadaan for the meantime. Ganyan. Ganyan po talaga ang seguridad ng Pangulo ng Pilipinas. Okay? Ang list na pwedeng gawin sana ni Pangulong Bongbong Marcos at the time ay wag siyang umattend ng concert ng Coldplay kasi nga security risk, gagastos ang at saka yung ano naman po yung chopper, yan po ang pinakamabilis at pinaka-secured talaga na sistema ng transportasyon sa presidente ng Pilipinas. Okay? Now, pag sinabi niya, pwede namang private, no? Para naman siya na lang yung gumastos, wag nagagastos ang Republika ng Pilipinas. Ngunit kung ganun man, wala pong control, no? Wala pong control ang PSG doon. Hindi po nila alam kung secured talaga yung private chopper na yun. Kaya pang pinaka-the best po dyan ay talaga yung government PSG chopper na ginagamit talaga ng Republika ng Pilipinas para i-secure ang presidente ng Pilipinas. Ganun po yun. Okay? So, pinili po ng ating Pangulo na umattend siya sa Coldplay. Siguro may nakikita siya talagang parang significance, no? Dahil siguro sa background niya as a UK base, doon po siya educated, no? Doon po siya educated sa UK. So baka may nakikita po siyang talagang
ano po, no? Parang significance with regards to this particular event. And then kasama niya ang pamilya niya, gusto niya talagang ano, no? I-share sa kanila ang culture ng UK or yeah, UK ganyan, no? Kaya lang sabi po nung lead singer, no? Talagang traffic daw talaga. Parang tinamaan siya kasi hindi naman po siya na traffic 'di ba? Naka-chopper po siya. Pero ayan po ang ano, no? It's not only a privilege but also we should be always thinking of the security of the president. Kung si Lenny Robredo, ganun din po 'yan, no? Imposibleng sumasakay yan o sasakayan ng bus papuntang Philippine Arena. Okay? So something like that, no? Ewan ko po yung mga fans po ni Mama Lenny, no? Pakisagot po yan kung siya ang presidente, no? Ano rin naman po di ba? Maatin-atin rin naman po si Mama Lenny ng mga concerts at saka ng mga ano, no? Ng mga ng tawag doon ng mga events na ganyan, no? Privately this time around, no? So siguro kung when she will be a president someday somehow, ganun din po ang gagawin niya. Okay? So, yun po ang aking political insights and thoughts. Wala na po tayong magagawa. Nakasakay na po di ba? Ano po yun? Choice po yun ng presidente ng Pilipinas. At of course, ang role po ng PSG is to secure the President of the Republic of the Philippines. So, guys, intindihin na lang po natin ang ating Pangulo na minsan, sa sobrang stressful na job, kailangan din ng mga ganitong mga pamaraanan upang ano naman po, no? Makapag-isip ng maigi ang ating Pangulo, mental health nga ito, kumbaga, no? Sa ating Pangulo ng Pilipinas. Suportahan na lang po natin ang ating Pangulo ng Pilipinas upang ano naman po natin, no? Para naman po sa ikasisigla ng ating ekonomiya ng ating bansang mahal na Pilipinas. Okay, sige. Kung guys, no, iuulitin po natin ang tanong, ano lang po diyan, no? Paki-comment lang po diyan sa comment section. Tama ba na sumakay ng chopper ang ating Pangulo kasama ang unang pamilya sa concert ng Coldplay? Kung ikaw ay tutol, paki-type dyan, paki-comment dyan, natutol ka sa pagsakay ng ating Pangulo ng chopper sa papuntang Philippine Arena. At bakit? Kung hindi ka naman tutol, pakilagay din po dyan, no? So ano lang po tayo, pros and cons para lang ano, no? Tayo ay neutral na neutral, pero nagbibigay rin po tayo ng ating political insights and political thoughts. Pero syempre, ganun pa man, okay, ang inyong mga comments diyan ay talagang pinapasa natin at kung hanggat maaari ay sinasagot po natin yan. We are answering all of your comments, no, as much as I can so that you are being engaged on this particular channel. That's it for today. Thank you so much. God bless you all.